His voice is like a light, pulling you out of darkness, saying, God has something in store for you. Since napakarami ko pong gustong i-share sa inyo, gusto ko pong mag-umpisa kaagad sa isang malalim na tanong na bunga ng malalim na pagmamalasakit. Kung kayo po ay malalagutan ng hininga ngayong gabi, sa palagay po ninyo, saan kayo patungo? Sa heaven or sa hell? Sa maniwala po kayo o sa hindi? Pinakikita po sa akin ng Panginoon ang napakaraming tao na hindi aware, hindi nag-iisip, hindi naghahanda, or even hindi nababother tungkol sa kanilang soul kung saan ito patungo after death. Ang isang dahilan ay ang kakulangan sa kaalaman na totoong mayroong buhay pang susunod after death. At ang susunod na buhay na ito ay buhay na mas mahaba. In fact, walang katapusan na gugugulin. Either sa heaven, kung po tayo ay mamumuhay ng matuwid at sumusunod sa Panginoon. At sa hell naman, kung patuloy po tayong mamumuhay sa kasalanan. Noon pong pinaalala ng Panginoon sa akin ang malagim na hinaharap ng mga tao na mapupunta sa hell. Mas lalo pong tumindi yung burden ko na ito ay maibahagi kung po pwede nga po sa lahat ng tao at maituro ito araw-araw sa radio at television bilang isa pong babala at paalala na hindi po pwedeng baliwalain. Ang sabi ko po, hindi pwedeng baliwalain sapagkat ang nakataya po rito ay ang susunod po nating buhay na i-spend natin either sa heaven or hell na walang katapusan. I want to be honest. Natatakot po ako para sa maraming tao. Lantad po kasi sa ating mga mata ang pagbagsak ng moralidad sa buong mundo. Ang pagiging makasarili at ang number one priority ay ang sariling buhay lamang. Kung paano magiging successful at masaya, at kung paano magkakamal ng maraming kayamanan at kapangyarihan sa anumang paraan na makakayanan at malulusutan, without knowing that there is God's justice, there is accountability, and there is eternal punishment in hell. In the Spirit, I can hear God is shouting from heaven. He is coming soon. He will come like a thief in the night, and nobody knows the exact day and hour. But He is coming. He will judge us according to our deeds
Yes. Ang sabi po sa kanyang salita, huhusgahan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga ginawa. Nobody will escape the judgment seat of Christ. Nothing is hidden from His eyes. Everything is recorded in heaven. This record will be the basis of our eternal destination, either heaven or hell. Ang natural pong kamatayan natin ay wala ring nakakaalam ng eksaktong araw darating. Ang kamatayan ay walang pinipiling edad o oras at kaparaanan. Kapag ito ay inihudyat o itinakda na ng Panginoon, hindi na ito mapipigilan. Ang sabi po sa Hebrews 9 verse 27, itinakda na sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Dahil po sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa buhay, kaysa kamatayan, inalay po mismo ng Panginoon ang kanyang sariling buhay sa cross bilang katibayan na ito ang gusto niya at ayaw niya rin ang kasalanan na mayroong kaparusahan na kamatayan. Ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang perfect will ng Panginoon. Ang pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan sa piling po niya. Pero dahil po siya ay Holy God and Sovereign God, nagbigay po siya ng mga utos na mayroong kalakip na salita at gabay niya para po masubukan niya at malaman niya ang mga susunod sa kanya. Sila po yung hindi mahihiwalay sa Panginoon. Ito po ang gusto ng Panginoon. Ngunit hindi po lahat ay makakasama niya forever. Kaya naglaan po siya ng isang lugar, ang impyerno, para sa mga patuloy na susuway sa Kanya. Marami po ang mapupunta rito, sabi ng Panginoong Hesus, sapagkat marami ang nagbabaliwala ng Kanyang pagkabanal sa Kanyang pagka-Diyos. Kaya mas marami ang mas nababother pa sa personal na kaligayahan kaysa pagkakaroon ng takot sa kasalanan o kahit anong uri ng kasamaan, kasakiman at kalaswaan. Marami rin kasi po ang hindi nakakaalam na sinabi po mismo ng Panginoong Hesus na hindi lahat ng tao ay itinuturing ng Diyos na anak niya. Ang isa po rito ay ang mga sinungaling. Pag sinabi pong kasinungalingan, hindi lang ito sa hindi lang pagsasabi ng katotohanan. Kasama po rito ang lahat ng uri ng panluloko at pandaraya sa tao at kahit nga sa gobyerno na Diyos mismo ang nagpatatag para po sa ikabubuti ng tao. Ang sabi po ng Panginoong Hesus,